Hello everyone! Kamusta po kayo? Welcome back to Ani G channel. Our menu for today is munggo with malunggay leaves, tinapa, and oyster sauce. So before we start, please don't forget to click, like, share, and subscribe. Okay, so our first step po, himayin muna natin ang malunggay. Kung wala pong dahon ng ampalaya, pwede pong alternative natin ang dahon ng malunggay. Ito po ay mabitamin na at masarap. Isasama din po natin dito ang oyster mushroom. So, yan po, naghahanda po ako at naghihimay ng dahon ng malunggay. Masustansya na at mabitamina pa. So, ang susunod ko naman pong hihimayin ay ang oyster mushroom. So, mas magandang hinihimay-himay para po may spread out natin at marami ang makakain. So, yan po. Yan ay mga nasa almost 100 grams lang po yan. Marami ang nagagamitan ng oyster mushroom. Sunod ay handa naman natin ang kamatis. Himay-himayin po natin, slice natin para masarap yung lasa at marami ang may spread out yung taste niya. Sunod naman po natin na slice ay ang isang piraso lang ng sibuyas. Pwede na po yun. Malasa na rin yun. Para sa mga nagtitipid, lalo na sa panahon ngayon na mahal ang mga ingredients. So dito naman ay ang bawang. 3 cloves lang po ay pwede na. Malasa na rin yan. Sorry po kung umi-extra na naman ang mga kumakantang aso dito sa palibot namin. So ayan po, habang tapos na tayo na tapos nang mag-slice ng mga ingredients. So yan po ang mga ingredients. Makikita ninyo, kamatis, tinapa, himay-himayin na lang po yung tinapa. At ang munggo, dapat po gabi pa lang kung magluluto ka ay ibabad mo na siya sa tubig para kinabukasan madali na lang ang pagluto. So kung meron ka pong karne, pwede mo pong lagyan. So ayan. Hinugasan na po natin ang oyster mushroom. Para malinis at safe sa lahat ng kakain. So yan naman ay ang kamatis. Dapat mawala yung mga maliliit na butil. So unang gagawin, maglagay ng konting mantika. Ilagay ang bawang, igisa ang bawang. Hintayin hanggang kumulan ng konti. Isabay na rin ng sibuyas. Ayan, medyo mapula-pula na siya. So, i-stir pa natin ng konti para lumabas ang lasa at amoy na mabango. Isunod na natin yung konting pork para at least masarap. Kung meron kayong mga leftover na pork,
hugasan lang. O kaya, kung anong meron ninyo dyan na pork na mga leftover nyo, pwede nyo yung gamitin. Hugasan lang po siya ng maayos para hindi malasa yung dati niyang luto. Isabay na rin natin ang isang pork cubes or chicken cubes ay pwede po natin yung gamitin kung anong available sa na meron kayo. So, ayan. Mix para maayos ang flavor. Sunod ay ang shrimp para mas malasa. Itong pagkain nito ay na niluluto ay napakatipid lang. Kung ano lang meron ka na nandyan sa palibot ng bahay mo at saka yung mga ingredients ay hindi masyadong mahal. So, sunod ay ang kamatis. Pasensya na po kayo at sobrang ingay ng mga aso. So, ayan, tuloy tayo sa pagluluto. So, yan. Stir the ingredients para medyo lumabas yung mixtures niya. So, idagdag natin ang paminta. Kaya na lang pong bahalang magtansya ng paminta. Pwedeng pinch lang ng paminta o depende sa gusto ninyong ilagay. So, ayan. Malapit na tayong maglagay ng munggo. So, since nababad na yung munggo, gabi pa lang, madali na siyang igisa at madaling lumambot. Ayan, kasi lumabas na yung tamang shape niya. Yung original niya from pagkakabilad. Ayan. So, ayan po. Ginisin na natin ang munggo. Lagyan din natin ng tinapa. Ang tinapa ay pangpalasa talaga. So, meron tayo ang mga ingredients natin. Kaunting karne, tinapa, shrimp, and yan, kamatis. So, yun. Ang ganda at simple lang yung pagkain. Kung ano lang meron ka nandyan sa ref mo. Yan, pag sinupin para may masarap at mabitamin ng pagkain. So, yan, magdagdag na tayo na isa't hanggang 3 baso ng tubig. Depende kung ilan po yung kasama nyo kakain o gusto nyo pakainin. So, yan, ang tansayin na lang po ninyo depende sa dami ng papakainin ninyo. So, hayaan po munang kumulo. Yan. Pag madali na pong maluto, pwede na natin ilagay ang dahon ng malunggay. Haluin ulit. So, yan. Huwag po niyong kakalimutan ang mga ingredients. Dapat magkakatabi-tabi na yan. So, ayan po. Mushroom. Dahil naglagay na po tayo kanina ng cubes or 4 cubes, huwag tansayin natin yung asukal na ilalagay natin. Yan, maglagay tayo ng konting asukal para mag-complement yung lasa. Haluin ulit. So, dapat hindi masyadong ma-overcook yung mushroom at ang malunggay. Ayan, malapit na tayo na makatapos sa pagluto.
Itong pagkain ito talaga ay mga paborito ng mga, lalo ng mga nagtitipid. Maliban sa mga vitamina, affordable pa yung mga ingredients. So yan, ang mushroom po, oyster mushroom po, kung meron kayong available, mas maganda. Pero kung wala naman, okay lang po. So kung kanina po naglagay ako ng 2 piraso ng sili, pang palasa po. So tapos na tayo magluto. Ayan. Kung meron po kayong chicharong baboy, pwede po nyong lagyan, i-toppings na lang nyo pagkatapos nyo na magluto. Ilagay nyo na lang sa ibabaw habang mainit pa. So ayan, makikita ninyo, luto na ang munggo with mushroom and malunggay, dahon ng malunggay, at saka may paanghang pang konti na sili with chicharong baboy. So, yan. Kitang-kita ninyo. Pwede siyang i-match doon sa prito na tilapia. So, kulang na lang po nito ay ang rice. So, makikita niyo yung tender and savory na resulta ng ginisang munggo with mushroom, daon ng malunggay, chicharong baboy, and yan, meron tayong siling labuyo. So don't forget to subscribe. Thank you for watching. Bye bye.